Academic Head of ASAP College Dasmariñas, Cavite, Ma'am Pearl Fabia. Good afternoon po. Assistant School Administrator of ASAP College, Baliwag, Bulacan, no other than Ma'am Noveline Timsin. Good afternoon, Ma'am. And of course, my good friend, your School Administrator of ASAP College here in Quezon City, Ma'am Michelle Faustino. Ma'am Michelle, good afternoon. Of course, sa ating mga estudyante, and to all our parents, guardians, and all the faculty and staff ng ASAP College, Quezon City. I always tell this, I think, ma'am, ito na yung pangalawa kong sa inyo, no? Pagbisita. Palakapakan mo ang inyong mga sarili. Number one, I always come early sa mga program and events. Nag-o-observe ako. I would like to give my observation. Hindi ko na mabilang kung ilang mga graduation program ang napuntahan ko ngayong taon na ito, elementary, high school, college. Isa kayo sa pinakadisiplina at napakaayos ng flow ng inyong program. Palakpakan nyo rin ng inyong ASAP Administrator at mga faculty. Alam niyo po, pag ako nagbibigay ng talk, maikli lamang. Alam niyo, mamits yan. 3 minutes. Okay na po yung parents? 3 minutes and 2 hours. Hindi ko ubusin yung oras natin. Actually, excited ako. I was thinking last week yung inyong graduation. I was going to Subic. Buti nakachat ko si Mami, sabi niya, Doc, hindi pa po tomorrow. Next week pa. So I went to Zambales to have another commitment there, personal and professionally. Ganto, dalawang kwento baon ko ngayon. As an author of books regarding Filipino culture, dalawang kwento ang gusto kong i-share sa inyo para sa inyong mga anak, yung mamaya naman para sa ating mga magulang. Unang kwento, kayo ay graduating senior high school learners, tama? Meron naman dyan, sila ay 2-year course ang kanilang kinuwang kurso. Alam nyo, maaaring sa mga kumukuha ng college courses, naiintindihan ko kayo bilang dating guidance advocate. Sana gusto ko maging ganito kurso ko, kaya lang ito yung pinakuha ng nanay ko tsaka tatay ko eh. Diba yung mga kailangan ko rito, mga 40s, late 50s, early 50s, 1990s, ang lahat ng mga magulang noon gustong ipakuwang kurso nursing. Basta ikaw mag-nursing ka. Ako naman noon, gusto ko talagang kunin kurso, teacher, o kaya kurso ng psychology. Pero usong-uso rin noon, computer science. Believe me, pag nung panahon na yun, 1995, marunong ka sa computer science, Diyos ka ng mga classmate mo, o mga kilala mo. Ang laki pa noon ng mga floppy disk, Windows 97. Imagine? Pero ngayon, normal na sa isang bata o learner ang marunong sa computer. Ito ang unang kwento. May isa akong kliyente sa Universidad ng Caloocan, ang pangalan niya, itago sa pangalan, Lucy. Baka may kapangalan, no intention, ha? Lucy. Baka meron kapangalan dyan. Si Lucy, usually kasi sa University of Caloocan City, yung mga nag-i-enroll doon, ini-interview ko. Bakit nyo gustong magkolehiyo? Iba-iba man ang kanilang sagot, iisa ang tono. Ito yung tono, may ahon, sa kahirapan, ang pamilyang Pilipino. Gusto niyang maahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Sabi niya, Doc, ako siguro ang kauna-unahan sa aming pamilya ang makakapagtapos ng kolehiyo. Sabi ko, that's very good. Si Lucy, nasa tamang daan. Ang kanyang dadaanan ng kanyang pangarap, ang Universidad ng Caloocan. Sa inyo naman, itong ASAP. Yun ang kanyang goal. Tandaan niyo yung goal niya. May ahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Sa madaling sabi, nakapag-enroll siya. Nung siya ay first year na, second semester, na-meet ni Lucy, ang pangalan ko na lang, si Rod. Everybody look at me. Si Rod, half Filipino, 50%. 30% Chinese. Look at me. Ilang pa kulang, doon naman.
20% alcoholic. May tsura si Rod, palagi nagpapamada, yung mga term natin, pumada, ang tabi nag-wax. Sa madaling sabi, crush ni Lucy si Rod. Tingnan nyo last week lang mami, dito kami ni Ma'am Doc Leia sa kabila. Nood kami ng Mission Impossible, kasabi ko kami lang, please. Ano rin ulit yung goal ni Lucy? Baka meron dyan mga Lucy ayaw lang sumagot Ayaw ng mga magulang ni Lucy kay Rod. Anak, usapan natin yan. Aral muna. Oo naman, Papa. Crush na lang naman yun. Ayaw ng papa niya kay Rod. Kaya si Rod, tambay ng bakery. Bakit, sir? Anong problema sa tambay ng bakery? Amoy tinapay. Anong tinapay ito? Putok. Ayaw. Yung kanyang wallet, makapal. Wow, no? Yung palang laman ng kanyang wallet, puro resibo ng, pure gold. Ano ng mga resibo, ano ng mga libre card. Si Rod nga, alcoholic. Sabi ngayon ni Lucy, Rod, ba't ka ba alcoholic? Listen to the logic ng lalaking to. Kasi when I drink, I fall asleep. And when I fall asleep, wala akong pwedeng gawing masama. Kaya nang-inom-inom ako. Dahil nga si Lucy, crush si Rod, iniintindi niya. Yung mga kaibigan ni Lucy na lagi niyang kasama sa SM Fairview, pag libreng oras nila, nag-window shopping sila, pinag-iipunan yung cellphone o ano gusto sa department store, wala na din siyang oras. Lagi niyang kasama si Rod. Review ulit tayo. Ano yung goal ni Lucy? Ano yung nakakalungkot? Nung second year na si Lucy, sana walang ganong Lucy dito, no? Mga magulang, nagbago siya ng goal. Ano naging goal ni Lucy ngayon? Rod, patutunayan ko sa mga magulang ko at sa mga classmate ko, friends ko, na karapat dapat ipaglaban ang pag-ibig na ito. Si Rod ngayon ang naging hadlang para si Lucy makapagtapos ng pag-aaral. Hindi nga namin alam Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, ang gusto ko lang talaga dati bago yung makapag-aral ako, just wanted to become a famous band singer. I went to Japan. Sa Japan dati, ang hinahangaan hindi mga Koreano. Tayong mga Pilipino. These Koreans went to me, wanted to learn how to play the guitar. Hindi ko tinuturuan. They wanted to know how I play my voice sa mga tiling ng rockstar. Ayaw kong turuan. I don't even taught them to dance. You know why? I myself don't know how to dance. Ngayon, ako yung mga Koreano, singkit na ng kaunti. Naku, bukas traffic yan, saka ngayon. Yung mga SB19 na mukhang Koreano, meron ngayong concert. Makahabol kayo, Gusto-gusto ng mga Koreano. During our time, OPM ang gustong-gusto. Bakit? Yung kultura na yan ni Lucy, marami nang nabiktima niya. Kaya ang ino-offer ko sa inyo bilang alagad ng psychology, wise exchange. Sabihin nyo nga. Si Lucy, foolish exchange. Ilang taon kayong mag-aaral? Ito munang senior high school. Ilang taon kayong mag-aaral sa kolehiyo? 4 years. Yung mga nakapag-second year na hindi pa naman naging katulad ni Lucy, 2 taon pa. Ano yung matalinong pakikipagpalit? Kapag sinabi ng inyong school administrator, which I believe sinusunod ninyo, dahil napakadisiplinado nyo, nautuwa ako sa inyo. Kasi kung iba yan, after ng isang event, tumahimik, magubulong-bulungan na. Kayo hindi, napakatahimik. Right? Very good. Pag sinabi ng profesyon nyo, gawin nyo ito, gawin nyo lang ito. Gusto mong graduation mo, ang regalo mo, iPhone, binigyan ng nanay mo, my phone, okay na yan. No? Yung pagkain sa bahay, ganito lamang, kasabihin mo, bakit yung classmate ko, pinapayagang pumunta ng Dibu, sa malayo pa, ako dyan sa kabilang
subdivision, di ako pinapayagan. Isipin mo, yung kasi magulang mo, kilala ka. Yung classmate mo na pinapayagan umatin ng Diamond Hotel sa Manila pa, sa Pasay, ikaw kasi, tumawid nga ng kalsada, di mo alam eh. Kita mo na. Kaya pala yung magulang mo, hindi ka pinapayagan umatin na ganun kalayo. Ano pa? Yung magulang nyo, tingnan nyo sila. Ang mga Pilipino ngayon na kabataan, meron pang 5 minutes. Okay lang po, 5 minutes pa. Pag kayo kumain lang sa kantin, pitbit niyo yung semento at saka buhangin. Automatic yan. Ang babango palagi. Yung mga magulang nyo, halos yan, hindi yan bumibili ng para sa kanila. Tama ko o correct? Yung baon nyo lang 200 sa araw. Bakit ko nasabi? Nagtrabaho ako dyan sa SM Fairview, Jollibee Service Crew. Alam namin ang kada 5. Grabe ang hirap. Kaya kung kayo ay full-time students, magpasalamat kayo sa mga magulang nyo. Ako naman ay nagpapasalamat sa magulang ko. Kaya nga lamang, hindi kami ganoon noon ka well off. Kailangan ko talagang tulungan sila para ako magkaroon ng extra pong pera. Gawin nyo lahat. Kalimutan nyo muna yung billiards na yan. Yung ML gawin yung libangan unless ikaw ang pangbato ng school sa mga competition ng ML. Exemption yun. Iwasan nyo yung mga bisyo. Sir, bakit po? Ang tawag dyan, delaying of gratification. Yung mga classmate ko noon, nagpakabulakbol, ang sabi sa magulang, pupunta ng practice, yung pala nasa ibang lugar, nagiinuman. Ang paalam, ganito gagawin sa isang project, yung pala sa boyfriend niya, maaga. Ilang taon kayo mag-aaral sa kolehiyo? Kung halimbawa nakapagtapos na kayo sa kolehiyo, mabait ang Panginoong Diyos. Bibigyan kayo ng 40 taon ng buhay nyo. Magkatapos kayo mga 22 plus 40. Mamatay ka ng 62, no? O, halimbawa, yung 4 na taon mo, sakripisyo, no? Nagtiis ka, nagtiyaga ka, maipon ng cellphone mo. Lahat na ngayon pinaghirapan mo. After 4 years, believe me, maraming nakinig sa akin, sa amin. If you apply for a job, and the HR will ask you, tell me something about yourself. What can you contribute to our company? Kung nag-aral kayo ng maayos, kayang-kaya mo yung sagutin. At imposibleng hindi ka tatanggapin ng kumpanya. After 2 years, na-promote ka na. After 5 years, manager ka na. After 10 years, baka ikaw na ang CEO ng kung anumang kumpanya pinapasukan mo. Why? Kasi yung 4 years na yan, critical yan sa inyong career. For the 40 years, i-enjoy mo buhay mo. Tagumpay, masaya, kontento. Narating ko na ang pinakamataas na pag-aaral ng edukasyon, pagiging doktor. Pero hindi po yan ang katapusan ng aking journey. Ang katapusan ng aking journey, haharap tayo sa buong Maynila. Sasabihin ko sa kanya, I've done my job. I told you earlier, gusto kong maging teacher tulad ng aking nanay. Magaling po ang Diyos. Hindi ako naging guro. Ako ay naging guro ng mga guro. Ngayon, tinuturuan ko sila sa kanilang master's degree at doctoral degree. Pinapapatuloy natin hanggang sa iba't ibang level ng pag-aaral. Hamon ko sa inyo yan. Ilang taon pa? Magkita kaya tayo ulit after 4 years sa inyong graduation. Kung ako pa ulit ang inyong maging bisita, tignan natin what have you done for the past 4 years. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ang mga magulang ko, saan naman tayo? 3 minuto. Ang kwento ko ho, pantalon. Sa libro ko, kasama to sa ginagawa kong book about Philippine culture and family. May isang bata, graduating siya, grade 6. Yung kanyang family po, family ng mananahi. Sa Pilipinas kasi nakakalungkot minsan, kung sino pa yung karpintero, hindi gawa yung bahay. Kung sino pa yung mananahi, wala siyang sariling
binibigay ng pantalon sa kanyang anak. So yung anak, sabi sa kanyang nanay, ang gusto kong pantalon po, Levi's. Dahil birthday naman ng anak, pinagbigyan ng nanay, grade 6. Papunta ng mall, yun ang huling pares. Mahaba ng 3 inches. Tingnan nyo mga anak paano maging magulang. Sabi nung anak, Nay, di ba mananahi ka naman? Bawasan mong 3 inches. Ang sabi ng nanay, anak, alam dito mga mami, lalaki ka ma. Pag high school mo, kasya pa yan. Yung bata, kahit malungkot, nagpasalamat siya. Pag uwi ng bahay, sino ba ang kasabot ng mga anak natin? Lola. Ang lola din mananahi. Lola, 3 inches lang naman, baka pwede mong bawasan. Ay naku ako, tama ang nanay mo, lalaki ka pa. Tsaka ayaw kong pakialaman niya, baka kami mag-away ng nanay mo. Birthday mo pa naman bukas. Meron siyang ate, mananahi din. Ate, di ba marunong ka magputol? Sige naman mo, baka pwede mo naman putulan to, 3 inches lang naman eh. Sabi ng ate, ay, bulso, kilala ko nung galit si nanay. Pag sinabi ni nanay, sinabi ni nanay. Sa madaling sabi, yung bata malungkot, na masaya, mixed emotions. May regalo siya, pero mahaba. Dito na, tulog na siya. Alas 12 ng gabi, bumukas na kanyang pintuan. Yung nanay mo, akala mo ba punso, matitiis kita? Siyempre hindi. Birthday mo naman bukas. Pinutulan ng nanay ng lobas yung nanay. Alas 2 ng madaling araw, biglang nagbukas yung pintuan. Si Lola. Akala mo ako may tiis kita? Binawasan ng nako, alas 4 ng umaga. Dumating si ate. Akala mo ba muso may tiis kita? Binawasan ng nako, pinabukasan ng birthday, ano na yung pantalon? Sure. Alam niyo mga magulang, kung meron kayong GC sa bahay, no? Meron kaming GC, Dantay Squad. Magkaroon kayo ng GC. Sabayan natin itong mga batang ito ng kailang technology. Ang tawag sa kanila, digitally natives. Tayo may edad na, we call ourselves digital immigrants. Pinapayuhan ko kayo, magawa kayo ng GC. Ang bawa, meron kayong bawag sa kanya. Kayo lang maglola at saka mag-ate, gawa kayong GC nyo. Doon kayo mag-usap-usap. Kasi yun sa magulang, maganda ang ating adikayan sa ating anak, kaya na napapasama. Anak, ito kunin mong kurso. May kilala kong ganung doktor siya ng medisina. Pero ang kanyang bulsa, may hawak na brush ng pangpintura. Baka hindi nila gusto yun. Ngayon, kung hindi nila naman gusto, maraming paraan. That's what happened to me. I just renewed my license last Monday, Tuesday, dito sa may Rob Lobaliches. It reminds me, oy, I'm a professional teacher. Pero hindi ako nakapagturo sa DepEd. Ako yung naging dalog guro sa mga universidad. May magandang plano ang Diyos. Can you look at your parents kung asama sila ngayon? Limunin nyo nga sila. Tell them maraming salamat. Lakasan nyo naman. Tell them, I love you, Papa, Mama. Tingnan nyo mamaya sa bahay, mag-iiyakan na yan. Kami mga parents kasi, wala pa silang psychology nung panahon na yon. Hindi nila alam yung emotion na yan. Huli na. Kayo naman mga parents, tayo naman, huwag ninyong ibibigay lahat sa anak ninyo. Magtira ng para sa inyo. Dahil dating ang panahon, kayo lang ulit mag-asawa may iiwan. Pag wala kayong inipon para sa inyo, at itong mga nagsipag-asawa na, hindi na kayo priority niyan. Kailangan meron pa rin kayong say sa kanila. I hope you have learned today. At sana magkita-kita pa tayo sa mga sunod pang panahon at your service po, Dr. Rod Dantay. Salamat! Thank you very much, Dr. Rodrigo M. Dantay Jr. Indeed, such powerful and positive words are truly inspiring and can make a big difference in the lives of our graduates. May we call our dear President, Mr. Ferdinand F. Beltran, to be represented by the Assistant Academic Head of ASAT Colleges, Ms. Pearl N. Fabia,
and Ms. Michelle E. Faustino, our school administrator, to award our plaque of appreciation to our guest speaker. May I call again Dr. Rodrigo M. Dantay Jr. for the presentation of the flag of appreciation.